Sa puso ng Kabisayaan, may isang baryo na tinatawag na Talisay. Napapaligiran ito ng matataas na puno ng niyog at luntiang palayan. Ang mga tao dito ay kilala sa kanilang kasipagan at pagiging masayahin. Sa araw, abala sila sa pagsasaka at pangingisda. Sa gabi naman, nagtitipon-tipon sila sa ilalim ng mga bituin para magkuwentuhan at magkantahan. Dito nakatira si Aling Ising kasama ang kanyang anak na si Berto. Si Aling Ising ay isang biyuda na kilala sa kanyang masasarap na kakanin. Si Berto naman ay isang malakas at matapang na binata na laging handang tumulong sa kapwa. Mahilig magkuwento si Aling Ising ng mga alamat at kwentong bayan kay Berto. Isa sa mga kwentong ito ay tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nagbabalat kayo bilang tao sa araw, pero sa gabi ay nagiging halimaw na kumakain ng tao. Totoo ba talaga ang mga aswang, inay? Tanong ni Berto. Naku anak, mga kwentong bayan lang yan. Huwag ka nang matakot, sagot ni Aling Ising habang hinahagod ang likod ni Berto. Ngunit sa kabila ng mga salita ng kanyang ina, hindi maiwasan ni Berto na makaramdam ng takot. Lalo na kapag madilim na at tanging mga kuliglig na lamang ang maririnig sa paligid. Isang gabi, habang natutulog si Berto, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Para itong malakas na huni ng ibon, pero mas malalim at nakakakilabot. Ginising niya ang kanyang ina at sinabi ang narinig. Huwag mo na lang pansinin yan anak. Baka isang musang lang yan, sabi ni Aling Ising. Pero hindi kumbinsido si Berto. Alam niyang kakaiba ang ingay na iyon. Nang sumunod na gabi, narinig na naman nila ang ingay. Mas malakas na ito ngayon at tila ba papalapit sa kanilang bahay. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kakaibang ingay. May mga nagsasabi na sigaw daw iyon ng isang bata. Ang iba naman ay nagsasabi na huni daw iyon ng isang malaking ibon. Parang hindi maganda ang kutob ko dito, inay, sabi ni Berto. Huwag kang mag-alala anak. Mag-iingat tayo, sagot ni Aling Ising. Isang araw, habang naglalakad si Berto pauwi galing sa bukid, may nakita siyang kakaiba sa ilalim ng puno ng mangga. Isang piraso ng damit na pamilyar sa kanya. Nang pulutin niya ito, nakilala niya agad ang damit. Damit iyon ni Mang Kanor, ang kanilang kapitbahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Berto. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa aswang. Sabi sa mga kwento, ang mga aswang ay mahilig mag-iwan ng piraso ng damit ng kanilang biktima. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa baryo. Inay! Inay! Tingnan niyo po ito, sigaw ni Berto. Ipinakita niya ang damit kay Aling Ising. Kay Mang Kanor po ito. Nagulat si Aling Ising. Naku, kailangan nating ipaalam ito sa mga kapitbahay. Agad nilang pinuntahan ang bahay ni Mang Kanor. Ngunit pagdating nila doon, wala si Mang Kanor. Tanging bakas ng dugo na lamang ang nakita nila sa sahig. Doon na napagtanto ng mga taga-baryo na totoo ang mga kwento tungkol sa aswang. At ngayon, nasa panganib na sila. Nagtipon-tipon ang mga tao sa bahay ng kapitan ng baryo. Takot at pangamba ang bakas sa kanilang mga mukha. Alam nilang kailangan nilang gumawa ng paraan para protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan nating magbantay ngayong gabi, sabi ng kapitan. Maghanda kayo ng mga ilaw, asin at bawang. Sabi nila, takot ang mga aswang sa mga yan. Nang sumapit ang gabi, mahigpit ang hawak ng mga kalalakihan sa kanilang mga itak at sibat. Ang mga kababaihan naman ay nagdadasal habang mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. Ang buong baryo ay naligo sa liwanag ng mga sulo at lampara. Hindi sila magpapatinag sa takot, ipaglalaban nila ang kanilang baryo,